Ngayon, dumako naman tayo sa phonetic chart ng ponemang katinig ni Paz et al. 2003. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang kahulugan ng artikulasyon. Ano nga ba ang artikulasyon? Ang artikulasyon o tamang pagbigkas ay ang kakayahang tunay na igalaw ang dila, labi, ngipin at panga. Ngayon, mapapansin nyo sa chart ang nakatayong bahagi na paraan ng artikulasyon na binubuo ng pasara o stop, fricative, affricative, pailong, liquid at glide. At sa bandang pahiga naman, ito ay ang punto ng artikulasyon na kinabibilangan ng panlabi o bilabial, panlabi, pangipin o labiodental, pangipin o dental, panggilagid o alveolar. Sa pangalangala, meron itong dalawang uri. Ito ay ang palatal o alveopalatal at velar. At ang panghuli ay ang glutal. Nasa ibabang bahagi naman nito ay ang mga halimbawang katinig. Sa panlabi, mayroong P, B at M. Sa panlabi pangipin ay F at B. Sa pangipin, T at D. Sa panggilagid ay say, S, N, L at R. Sa pangalangala, sa palatal, ang ganitong simbolo na parang may baliktad na sombrero ay tumutukoy sa haba ng tunog ng isang letra at ang katabing simbolo naman nito ay may katumbas na S at H. Kaya ang tunog nito ay S, 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 S. Ang parang TF na simbolo ay may katumbas na letrang CH. Kaya ang tunog nito ay T, T, Ch, Ch. Ang parang D at 3 ay may katumbas na letrang J, kaya ang tunog nito ay J pa din. Sunod ay ang Nye. Sa velar naman ito ay K, G, at ang ganitong simbolo ay may katumbas na letrang NG. Panghuli ay ang glutal. Para magkaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa at kaalaman sa chart na ito, talakayin natin ang bawat isa na nakapaloob sa phonetic chart ng ponemang katinig. Unahin natin ang punto ng artikulasyon. Ano ba ang inilalarawan ng punto ng artikulasyon? Ang punto ng artikulasyon ay naglalarawan sa kung saang bahagi ng bibig nagaganap ang saglit na pagpikil sa papalabas na hangin sa pagbigkas ng katinig. May lalarawan ang mga katinig ng Filipino sa pamamagitan ng 6 na punto ng artikulasyon gaya ng sumusunod. Una ay ang panlabi o bilabial. Ito ay nagaganap kapag ang ibabang bahagi ng labi ay dumidikit sa labing nasa itaas. Halimbawa nito ay ang mga katinig na P, B at M. Sa pagbigkas ng mga ito, mapapansin nyo na dumidikit ang itaas at ibabang bahagi ng labi. Pangalawa ay ang panlabi, pangipin o labiodental. Nagaganap naman ito kapag ang labing nasa itaas ay dumidikit sa ngipin na nasa itaas. Halimbawa nito kapag binibigkas sa mga katinig na F at B. Pangatlo ay ang pangipin o dental. Nagaganap naman ito kapag ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngiping nasa itaas. Kaya naman, ang mga halimbawa ng pangipin ay ang mga katinig na T at D dahil kapag binibigkas sa mga ito, dumidikit ang dulo ng dila sa itaas ng ngipin. Pang-apat ay ang panggilagid o alveolar. Dumidikit sa punong gilagid ang ibabaw ng punong dila. Halimbawa nito ay ang mga katinig na S, Z, N, L at R. Sa pagbigkas ng mga ito, mapapansin nyo na halos buong ibabaw ng parte ng dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Panglima ay ang pangalangala. Nariyan ang alveopalatal. Ang ibabaw ng dulo ng dila ay dumidikit sa matigas na ngalangala, tulad ng pagbigkas ng mga katinig na S, S, Ch, Ch, J, J, at Y. Samantalang kabaliktaran naman ito ng velar. Dahil sa velar, ang ibabaw ng dulong dila ay dumidikit sa velar o velum o malambot na bahagi ng ngalangala, tulad ng K, G, N, at W. Panghuli ay ang glutal. Ang babagdingang tinig ay naglalapit o
hinaharangan at inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog, tulad ng katinig na glottal at H. Ngayon, dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano ba ang paraan ng artikulasyon? At ano ang inilalarawan nito? Ang paraan ng artikulasyon ay naglalarawan sa kung papaano gumagana ang ginagamit na mga sangkap o salik ng pananalita at kung paano ang hiningang lumalabas sa bibig o ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Mayroong 7 paraan ng artikulasyon. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Pasara o stop. Hinaharangan o harang na harang ang daanan ng hangin. Ang mga katinig na binibigkas ng pasara na walang tinig at may tinig ay ang P, B, T, D, K, G at ang glottal. Sunod ay ang pailong. Ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kaya dahil sa pagbaba ng velum o malambot na ngalangala ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas ang hangin. Ito ay binibigkas sa paraang dumadaan sa ilong ang tunog kapag binibigkas sa mga katinig na M, N, at nga. Fricative. Ang daanan ng hangin ay lumalabas sa makipot na pagitan ng labi, dila at ngalangala o kaya babagdingang pantinig. Nagaganap ito sa paraang pagbigkas ng mga katinig na F, V, S, Z at H. Sunod ay ang affricative. Nagaganap naman ito sa paraang lumalabas ang hangin mula sa bahagyang pagsara ng ibabaw ng dulong dila sa matigas na ngalangala kasunod ng pasutsot. Ang mga halimbawang katinig nito ay ang T, T at J. Panglima ay ang liquid. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharangan at pinababayaang lumalabas sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng dulo ng nakaarkong dila. Halimbawa nito ay ang lateral na L at top. Pang-anim ay ang glide. Kaiba sa mga katinig ang W at Y. Nagkakaroon dito ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Nagkakaroon ng glide o pagkakambyo ang W mula sa puntong panlabi papasok, samantalang kabaliktaran naman ang Y dahil papalabas naman ito. Dumako naman tayo ngayon sa phonetic chart ng ponemang patinig ni Paz et al. 2003. Ngunit bago yan, bigyang kahulugan muna natin ang ponemang katinig. Ang ponemang katinig ay binibigkas sa ating dila na binubuo ng mga bahaging paharap, pasentral at palikod. Nabubuo ang tunog ng ponemang I kapag ang labi ay nasa pangiting posisyon habang ang harap na bahagi ng dila ang gumaganap na karaniwan ay umaarko ng pataas. Mapapansin nyo sa chart, kapag binibigkas ang patinig na I, ang ayos ng dila ay nasa pataas at ang bahagi ng dila ay nasa paharap. Nakakalikha naman ng tunog sa pamamagitan rin ng pangiting posisyon ng mga labi habang nakababa ang dila at ang panga. Sa chart, kapag binibigkas ang patinig na ang ayos ng dila ay nasa pagitna at ang bahagi ng dila ay nasa paharap din. Sa pagbigkas naman ng ponemang A, nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila habang ibinababa rin ang panga. Sa chart, kapag binibigkas ang patinig na A, ang ayos ng dila ay nasa pababa at ang bahagi ng dila ay nasa pasentral. Nabubuo naman ang pagbigkas ng ponemang O kapag ang labi ay nakahugis pabilog habang ipinoposisyon ang likurang bahagi ng dila sa itaas ng ngalangala. Sa chart, kapag binibigkas ang patinig na U, ang ayos ng dila ay nasa pataas at ang bahagi ng dila ay nasa palikod.
At sa kaparehong posisyon, nakakalikha naman ng tunog ng ponemang U kapag ibinababa ng kaunti ang dila mula sa ngalangala. Mapapansin nyo sa chart, kapag binibigkas ang patinig na U, ang ayos ng dila ay nasa pagitna at ang bahagi ng dila ay nasa palikod. At maaari ring kapag binigkas ang U, ang ayos ng dila ay nasa pababa at ang bahagi ng dila ay nasa palikod pa rin. Sa madaling salita, nagiging resonating ang bibig kapag binibigkas sa mga ponemang patinig, kaya nagiging buong-buo ang tunog ng mga ito. Nabanggit na sa itaas na halos walang sagabal sa babagtingang pantinig kapag binibigkas sa mga patinig, kung kaya't mas malakas at mas mahaba ang dinig natin sa mga patinig kaysa sa mga katinig. Nabanggit na rin na dahil karaniwan itong sentro or nucleus na symbol, tinatawag itong syllabic. Napapalabas ang tunog ng patinig sa pamamagitan ng pagbabago ng posisyon ng dila at ng hugis ng mga labi. Higit na mababago ang hugis ng oral o cavity sa pamamagitan ng pag-usli ng mga labi para i-articulate ang mga pabilog na patinig o di kaya sa pagbaba ng velum para bigkasin ang mga patinig sa paraang pailong. Ang mga patinig ay maaari ding maging pigil, banat ang espesipikong bahagi ng bibig o hindi banat o fax. Depende sa degree ng constriction ng bagtingang pantinig, pati na rin ng mga muscle ng mukha habang ina-articulate ito. Yun lamang po at maraming salamat.